Marami sa aking mga pasyente ang pumupunta sa aking klinika na sumusuko na iniisip na ang kati-kati, ang pagkapaso sa mga paa, at ang sakit sa nerbiyos ay simpleng bagay na dulot ng katandaan, pero mali sila. At kung sasabihin ko sa iyo na isang bitamina lang, na ang kakulangan nito ay sobrang karaniwan, ang maaaring maging tunay na sanhi ng iyong neuropatya, manatili ka sa akin dahil ngayon hindi lang kita sasabihan kung ano ito, kundi ikukuwento ko rin sa iyo ang kahangahangang kwento kung paano literal na maililigtas ng bitaminang ito ang iyong mga nerbiyos at ibabalik sa iyo ang buhay na akala mo ay nawala na. Introduksyon. Ang problemang tahimik na nakaaapekto sa milyon-milyon. Si Dr. Manuel at sa loob ng maraming taon ay nakita ko ang pagdurusa na dulot ng neuropatiya. Ito ay isang kondisyon na nagsisimula sa isang paraan na napakaliit kaya halos hindi mo napapansin. Marahil ay isang bahagyang pamamanhid sa mga daliri ng paa habang nanonood ka ng telebisyon o isang kati sa mga kamay na sinisisi mo sa masamang postura habang natutulog. Pero lumilipas ang panahon at ang sensasyong iyon ay lumalala, nagiging pagkapaso, matatalim na tusok, isang sakit na gumigising sa iyo sa gitna ng gabi at ninanakaw ang iyong kapayapaan. Marami ang naniniwala na ito ay isang hatol, isang bahaging hindi maiiwasan ng pagtanda o isang komplikasyon ng diabetes na walang balik. Pero hindi iyon ang buong kwento at ang bahaging nawawala ay napakahalaga. Ang totoo ay ang ating katawan ay isang sistema ng komunikasyon na sobrang komplikado, ang sistema ng nerbiyos. Isipin mo na ang buong katawan mo ay tinatahak ng mga kilometro at kilometro ng manipis na mga kable na elektrikal. Iyon ang iyong mga nerbiyos. Dala-dala nila ang mga utos mula sa iyong utak patungo sa iyong mga kalamnan para makagalaw ka. At dinadala ang impormasyon mula sa iyong balat para maramdaman mo ang init ng araw o isang haplos. Ngayon isipin mo na ang mga kable na iyon ay may proteksyong layer, isang insulator. Sa ating katawan, ang layer na iyon ay tinatawag na myelin sheath. Ito ay isang matabang sangkap na bumabalot sa mga nerbiyos at tinitiyak na ang mga senyales na elektrikal ay naglalakbay sa tamang bilis, walang interference, walang short circuit. Ang neuropatiya, sa esensya, ay ang nangyayari kapag nasisira ang myelin sheath na ito. Ito ay parang may hubad na kable. Ang senyales na elektrikal ay nagiging distorted, tumatakas, nagdudulot ng mga spark, at ang mga spark na iyon ang sakit, ang kati-kati, at ang pagkapaso na nararamdaman mo. Kapag ang mga kable na iyon ay patungo sa iyong mga paa, nawawalan ka ng balanse. Kapag patungo sa iyong mga kamay, nahuhulog ang mga bagay. At kung sumusulong ang pinsala, maaari kang tumigil ng maramdaman ang lupa sa ilalim ng iyong mga paa, na lubos na nagpapataas ng panganib ng pagkatumba at bali. Ito ay hindi bagay ng katandaan, ito ay isang sakit na sumisira sa iyong kalidad ng buhay. At ang tanong na dapat nating itanong sa sarili ay hindi kung may magagawa tayo, kundi bakit hindi pa tayo nasasabihan noon na may ganitong fundamental na solusyon. Kaguluhan, ang mga nakatagong sanhi na maaaring hindi napansin ng iyong doktor. Sa karamihan ng pagkakataon kapag may pasyente na may ganitong sintomas, ang unang suspect ay ang diabetes. At totoo iyon, ang sobrang asukal sa dugo ay lubhang nakakalason sa mga nerbiyos at isa sa mga pangunahing sanhi ng neuropatiya. Pero, ano ang nangyayari sa iba? Ano ang nangyayari sa mga taong walang diabetes pero nararamdaman pa rin na nawawasak ang kanilang mga nerbiyos? Dito nagiging mas kawili-wili ang kwento at dito natutuklasan natin ang mga sanhi na madalas na hindi napapansin. Isa sa mga ironiya ng modernong medisina ay ang ilang gamot na ginagamit natin upang kontrolin ang mga malalang sakit ay maaaring lumikha ng ibang problema. Pag-usapan natin ang metformina. Ito ang bituin na gamot para sa diabetes tipo 2 na ginagamit ng milyon-milyong tao. Ito ay epektibo pero may madilim na bahagi na kakaunti ang nakakaalam. Nakakasagabal ito sa pagsipsip ng isang mahalagang bitamina sa bituka. Isipin mo ito ng ganito. Ang metformina, upang gawin ang trabaho nito, ay nakaaapekto sa mekanismo sa dulo ng maliit na bituka, na siyang mismong lugar kung saan nasisipsip ang bitaminang ito. Kaya ang mismong paggamot na tumutulong sa asukal ay maaaring tahimik, buwan-buwan, taon-taon na inaalis ang mga reserba ng bitamina na nagpoprotekta sa iyong mga nerbiyos. Ang pagkalat ng kakulangan sa bitamina B12 sa mga pasyenteng ginagamot ng metformina ay nasa pagitan ng 5.8% at 52% sa iba't ibang pag-aaral, at ang metformina ay hindi ang tanging may kasalanan. Ilan sa inyo ang umiinom ng gamot para sa asido? Mga gamot tulad ng omeprazole
Ang mga tinatawag na proton pump inhibitors ay sobrang sikat. Pero narito ang trick. Upang makuha ang bitamina na nagliligtas sa iyong mga nerbiyos mula sa pagkain, kailangan mo ng acidic na kapaligiran sa iyong tiyan. Kung ini-neutralize mo ang asidong iyon araw-araw, ang bitamina ay simpleng dumadaan ng hindi nasisipsip. Hindi mahalaga kung gaano karaming karne o isda ang kinakain mo, sarado ang pintuan ng pagpasok at hindi patapos ang problema. Ang mismong katandaan ay isang salik sa panganib. Mula sa edad na 60 na taon ay karaniwan ng ang ating tiyan ay gumagawa ng mas kaunting asido ng natural. Ito ay nangangahulugan na kahit walang gamot, ang ating kakayahan na sumipsip ng bitaminang ito mula sa pagkain ay bumababa. Kaya maraming matatanda, kahit kumakain ng maayos, ay nagsisimulang magkaroon ng mga sintomas sa nerbiyos. Sa katunayan, ang mga pag-aaral ay nagpapakita ng isang nakababahala na koneksyon sa pagitan ng mababang antas ng bitaminang ito at mas mataas na panganib ng pagkatumba at bali sa balakang sa populasyon ng matatanda. Idagdag pa natin ang mga dieta. Lalong maraming tao ang gumagamit ng vegetarian o vegan na dieta at bagamat maaaring maging malusog ito, may mahinang punto. Ang bitamina na nagpoprotekta sa mga nerbiyos, ang bitamina B12, ay halos eksklusibo sa mga pagkaing mula sa hayop. Karne, isda, itlog, gatas, hindi ito natural na nasa mga halaman. Kaya kung hindi magsusupplement, ang kakulangan ay halos hindi maiiwasan. Sa wakas, ang mga kondisyon sa pagtunaw tulad ng celiac disease, sakit sa bituka, o mga operasyon sa tiyan na nagbabago sa kakayahan ng bituka na sumipsip ng B12. Nakikita mo ba ang pattern? Hindi ito isang solong sanhi, ito ay isang perpektong bagyo, isang cocktail ng mga salik mula sa modernong buhay, karaniwang gamot, pagtanda, dieta, at mga problema sa pagtunaw na nagtatagpo sa isang solong at mapanirang punto. Ang pagkaubos ng bitamina B12 ang tagapag-ingat ng ating sistema ng nerbiyos, ang paglalakbay ng bayani, ang kahangahangang kwento ng bitamina B12. Ngayon na naiintindihan na natin ang kaaway, kilalanin natin ang bayani ng ating kwento. Ang bitamina B12 o cobalamin. Ang kwento nito ay isang saganang misteryo sa medisina, mga Nobel Prize, at sa huli ay pag-asa para sa milyon-milyon. Lahat ay nagsisimula sa gitna ng ika-19 na siglo. Ang mga doktor ay nagsimulang maglarawan ng isang nakakat na sakit. Ang mga pasyente ay namumutla, nangihina, nahihirapang huminga, at madalas ay nagkakaroon ng malubhang problema sa nerbiyos. Ang sakit ay umuusad at laging nakamamatay. Tinawag itong pernicious anemia. Perniciosa dahil ito ay mapanganib, nakamamatay. Walang nakakaalam ng sanhi. Ang unang malaking pag-unlad ay dumating noong mga taong 1920. Isang doktor si George Whipple ay natuklasan na ang pagpapakain sa mga asong may anemia ng hilaw na atay ay nagbabagong buhay sa kanilang mga pulang selula ng dugo sa kahangahangang paraan. Dahil dito, dalawang doktor, sina George Minot at William Murphy, ay sinubukan ang katulad na therapy sa kanilang mga pasyente na may pernicious anemia. Ang mga resulta ay isang milagro. Ang mga pasyente na nasa bingit ng kamatayan ay nagsimulang gumaling. Pinapakain sila ng kalahating libra ng hilaw na atay araw-araw. Ito ay nakakat. Pero gumagana ito. Dahil sa pagtuklas na ito, ang tatlo ay nakatanggap ng Nobel Prize sa Medisina noong 1934. Natagpuan nila ang lunas, pero hindi nila alam kung bakit. Ang paghahanap sa kung ano sa atay ay naging isang karera sa agham. Sa wakas, noong 1948, dalawang pangkat ang nagawang ihiwalay ang sangkap. Ito ay isang kristal na compound na may matinding pulang kulay na may atom ng cobalt sa gitna nito. Tinawag itong cobalamin o bitamina B12. Ang komplikadong istruktura nito ay inihayag ni Dorothy Hodgkin, na nagbigay sa kanya ng sariling Nobel Prize noong 1956. Ang molekula na ito, ang B12, ang tagapag-ingat ng ating sistema ng nerbiyos. Naalala mo ba ang hubad na kable? Ang B12 ang master electrician na gumagawa at nagpapanatili ng layer na yon na insulator, ang myelin sheath. Ginagawa niya ito sa pamamagitan ng isang susi na proseso na tinatawag na methylation. Ang B12 sa aktibong anyo nito na methylcobalamin ay mahalaga para sa reaksyon na nagbabago ng isang potensyal na mapanganib na amino acid, ang homocysteine, sa isang kapaki-pakinabang na tinatawag na methionine. Kapag may sapat na B12 ka, gumagana ng maayos ang siklo na ito. Ang homocysteine ay nananatiling mababa at ang katawan ay gumagawa ng isang kahangahangang molekula na tinatawag na SAMe na nagpapagana sa produksyon at pagkukumpuni ng myelin. Pero,
Ano ang nangyayari kapag kulang sa B12? Nasira ang siklo, naipon ang homocysteine, nagiging nakakalason sa mga nerbiyos at mas masahol pa, hindi sapat na nagagawa ang same. Ang mga switch para ayusin ang myelin ay hindi bumubukas. Ang proteksyong layer ng iyong mga nerbiyos ay nagsisimulang masira. Ang mga kable ay nahuhubad at nagsisimula ang mga short circuit. At may higit pa, sa loob ng ating mga selula ay ang mga sentro ng enerhiya, ang mitochondria. Ang B12, sa isa pang aktibong anyo nito, ang adenosylcobalamin, ay mahalaga para sa metabolismo ng enerhiya. Kung wala ito, naipon ang isa pang nakakalason na sangkap na tinatawag na methylmalonic acid. Ito ay hindi lamang sumisira sa produksyon ng enerhiya na nagiiwan sa mga selulang nerbiyos na mahina, kundi nagpapahina rin sa mismong myelin. Kaya ang kakulangan sa B12 ay naglulunsad ng doble na atake sa iyong mga nerbiyos. Sa labas ay pinipigilan ang pagkukumpuni ng myelin at sa loob ay sumisira sa produksyon ng enerhiya at nilalason ang istruktura ng myelin. Ang resulta ay ang neuropatiya, ang pagkawala ng memorya, ang pagkapagod, at ang depression. Ito ay hindi abstract na kwento. Ito ang maaaring nangyayari sa iyong katawan ngayon. Pero ang kagandahan ng kwentong ito ay maaari mo ring baguhin ang wakas. Ang praktikal na solusyon kung paano mabawi ang iyong kalusugan sa nerbiyos. Ang pag-unawa sa problema ay ang unang hakbang, pero ang kaalaman ng walang aksyon ay walang silbi. Ngayon pumunta tayo sa plano ng labanan. Ang una ay malaman kung nasaan ka. Kung may sintomas ka ng neuropatya, kati-kati, pamamanhid, panghihina o mga salik sa panganib. Mahigit 60 taon, umiinom ka ng metformina o anti-acid, vegetarian na dieta. Mahalaga na magpa-test ka, pero ingat at ito ay susi. Ang karaniwang blood test para sa serum B12 ay maaaring mapanlin lang. Maaari kang magkaroon ng normal na mababang antas, pero may kakulangan pa rin sa antas ng selula. Kaya ang mas tiyak na test tulad ng methylmalonic acid, MMA o homocysteine ay mas sensitibo. Ang mataas na antas ng MMA ay isang pulang bandila, isang malinaw na senyales na kailangan ng iyong katawan ng B12. Ang optimal na antas ang target. Maraming laboratorio ang minamarkahan bilang normal ang antas ng B12 na higit sa 200 picogram kada mililitro. Ito ay mapanganib na mababa para sa magandang kalusugan sa nerbiyos, ay naghahanap ng antas na higit sa 450 o 500 picogram kada mililitro. Ang layunin ay hindi lang hindi magkulang, kundi maging sa optimal na antas na nagpapahintulot sa aktibong pagkukumpuni. Kapag nalaman na may kakulangan, paano natin ito aayusin? Hakbang 1, ang pagpili ng tamang B12. Hindi lahat ng B12 ay pareho. Karamihan sa murang suplemento ay gumagamit ng cyanocobalamin. Ito ay sintetikong anyo na matatag na naglalaman ng molecule ng cyanide. Kailangang i-convert ito ng iyong katawan para magamit. Isang hindi epektibong proseso. Ang anyo na inirerekomenda ko ay ang methylcobalamin. Ito ay isa sa mga bioactive na anyo na katulad ng ginagamit ng katawan. Diretso ito sa punto na tumutulong sa muling pagbuo ng myelin. Ang isa pang mahalagang aktibong anyo ay ang adenosylcobalamin, na gumagana sa loob ng mitochondria para sa produksyon ng enerhiya. Ang ideal na kombinasyon ay suplementong naglalaman ng pareho, na umaatake sa problema mula sa dalawang panig. Ang hydroxycobalamin ay isa ring mahusay na opsyon. Hakbang 2, ang paraan ng pag-inom. Kung may mild na kakulangan ka at maganda ang pagtunaw, ang high-dose oral na tableta ay maaaring sapat. Pero kung may problema sa pagsipsip dahil sa edad, gamot o kondisyon sa pagtunaw, maraming bahagi ng tableta ay masasayang. Dito pumapasok ang sublingual na anyo, patak o tableta na natutunaw sa ilalim ng dila, na isang magandang opsyon. Diretso itong nasisipsip sa daluyan ng dugo na iniiwasan ang sistema ng pagtunaw. Para sa malubhang kaso o advanced na problema sa nerbiyos, ang intramuscular na ineksyon ang gold standard, na nagbibigay ng mataas na dosis at 100% na magagamit. Hakbang 3, ang therapeutic dose. Ang dosis ay depende sa kalubhaan. Para sa pagpapanatili, 1,000 microgram kada 2 araw ay karaniwang sapat. Pero para sa aktibong neuropatiya, ang dosis ay mas mataas, mula 1,000 hanggang 5,000 microgram ng methylcobalamin sublingual kada araw, kahit sa loob ng ilang buwan. Isang pag-aaral ay nagpakita na 1,000 microgram ng methylcobalamin oral kada araw ay nagbigay ng makabuluhang benepisyo sa mga pasyente na may diabetic neuropathy. Mahalaga na makipagtulungan sa isang profesional upang i-adjust ang dosis ayon sa iyong pangangailangan. Hakbang 4, ang synergistic na suporta.
Ang B12 ang bituin ng palabas, pero kahit ang pinakamalaking bituin ng rock ay nangangailangan ng magandang banda. B-complex. Ang B12 ay nangangailangan ng kanyang mga kapatid, lalo na ang bitamina B6 sa aktibong anyo na 5-B at ang folate sa aktibong anyo na methylfolate. Sila ang mahahalagang cofactors. Ang bitamina B1, lalo na sa liposoluble na anyo na tinatawag na benfotiamine, ay napatunayang epektibo para sa diabetic neuropathy na nagpoprotekta sa mga selulang nerbiyos mula sa pinsala dulot ng asukal. Magnesium. Kung ang mga nerbiyos ay mga kable, ang magnesium ang regulator ng boltahe. Pinapakalma nito ang sistema ng nerbiyos at ang kakulangan nito, na sobrang karaniwan, ay maaaring magpalala ng mga sintomas. Alpha-lipoic acid o ALA, isang natatangi at napakalakas na antioxidant. Ito ay soluble sa tubig at taba, kaya pinoprotektahan ang bawat sulok ng selulang nerbiyos. Maraming pag-aaral ang nagpakita na ang alpha-lipoic acid ay nagpapabuti sa daloy ng dugo sa mga nerbiyos at binabawasan ang mga sintomas tulad ng sakit, pagkapaso at pamamanhid sa diabetic neuropathy. Hakbang 5. Ang dieta bilang pundasyon. Ang suplementasyon ay susi upang ayusin ang kakulangan, pero ang dieta ang naglalagay ng batayan sa mahabang panahon. Ang mga pagkaing pinakamayaman sa B12 ay mula sa hayop, atay ng baka at manok. Ang pinakonsentrado mga shellfish, tahong at tulya, isdang may langis, sardinas, salmon, tuna, karne ng baka, tupa, itlog at gatas. Para sa mga sumusunod sa plant-based na dieta, ang suplementasyon ay kinakailangan at huwag magtiwala sa spirulina o chlorella. Naglalaman ang mga ito ng mga analog ng B12 na hindi gumagana sa tao at maaaring magpanggap sa mga test. Ngayon ay naibunyag na natin ang mito na ang sakit sa nerbiyos ay isang hindi maiiwasang hatol. Nakita natin kung paano ang mga salik sa ating pang-araw-araw na buhay ay maaaring maubos ang ating mga reserba ng mahalagang bitaminang ito. At ang pinakamahalaga, naglagay tayo ng praktikal na plano ng aksyon upang makontrol mo ang sitwasyon. Ang mensahe ay ito: ang sakit, ang katikati, at ang panghihina ay hindi isang bagay na kailangan mong tiisin. Ang kakulangan sa bitamina B12 ay isang tahimik na epidemya, isang sanhi ng neuropatiya na karaniwan, maiiwasan, at magagamot. Ang iyong katawan ay may kahanga-hangang kakayahan na gumaling, pero kailangan nito ng tamang materyales. Suriin ang iyong mga antas. Isaalang-alang ang suplementasyon sa aktibong anyo tulad ng methylcobalamin at huwag kalimutan ang kanyang suporta. Kung binuksan nito ang iyong mga mata at gusto mong patuloy na matuklasan ang mga lihim na madalas nakakalimutan ng konbensyonal na medisina, mag-subscribe sa channel at i-on ang mga notifikasyon. At ngayon, bilang susunod na hakbang, inirerekomenda ko na panoorin mo ang video tungkol sa 3 pagkaing pinakamasama sa iyong mga nerbiyos. Ito ang perpektong karagdagan sa natutunan natin ngayon. Mag-iwan ng komento. Nakaranas ka na ba ng alinman sa mga sintomas na ito? May kakulangan ka ba sa bitamina? Ang iyong kwento ay maaaring makatulong sa iba. Salamat sa pagsama sa akin. Si Dr. Manuel, at tandaan, ang iyong kalusugan ay nasa iyong mga kamay. Kunin ang kontrol.